Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko kung paano mag-generate ng PRN para sa inyong SSS loan as a self-employed, voluntary, or OFW individual. So punta lang kayo sa Google Chrome and then i-type nyo lang ang sss.gov.ph. Then pagdating nyo dito sa screen na to, i-click nyo yung tatlong dot sa gilid and then make sure na naka-check yung desktop site. Then sa part na to, click nyo lang yung pinakaunang box which is create my SSS account or login. So kung wala pa kayong account sa my SSS, mag-create na kayo. Click nyo lang yung create account. But if meron na, click lang kayo dun sa member login. And then dahil meron na nga akong account, dito na ako diretso sa login page and then supply lang natin yung user ID and then password. Tapos click lang natin yung sign in. After mag-sign in, ito na yung next na makikita natin sa screen natin. One-time PIN through SMS and then yung number natin. And then click lang natin yung get PIN. So, kunin lang natin yung 6-digit na OTP sa cellphone number na ginamit natin nung nag-register tayo dito sa MySSS. And then, i-fill in lang natin dito sa pop-up screen na to. And then, click login. Next na screen is the data privacy notice. So, scroll lang natin hanggang baba and then click natin yung I agree button. So, dito sa part na to, meron tayong dalawang pwedeng gawin, pay contributions or pay loans. Under pay loans, click lang natin yung naka-blue na generating a PRN. Now, sa next screen, i-display na kagad niya yung default na PRN number natin and yung loan account number natin, total amount of obligation, and then amount due. So, ito po yung amount to be paid, naka-default siya sa total amount of obligation which is dito sa case na to, 23,000. Pero, ang dapat na maging laman yan is the monthly amortization. If di nyo pa alam kung magkano yung monthly amortization nyo, click nyo lang yung notification bell sa taas and hanapin nyo yung loans na message and then makikita nyo dyan yung monthly amortization. In this case, it's 1,061.33. After nyo ma-check yung inyong monthly amortization, close nyo lang yung message na yon para bumalik kayo sa screen na to. And then yung amount to be paid, which is yun yung editable, i-change nyo yan into your monthly amortization. So in our case, it's 1,061.33. Then scroll lang pababa and hit save button. After natin mag-save, pwede na natin i-click yung PRN para mag-generate na ng payment reference number. And eto na mismo yung magagamit natin. Itong number na to na nasa ilalim ng barcode para magbayad sa GCash or sa MyEG using our credit card or debit card. And that's it guys. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. And see you on the next one.